Kabanata 1761 hanggang 1770. Kabanata 1761 Palaso ng Diyos ng Impyerno. Anong ginagawa mo rito? Bahagyang tinaas ni Aruro Birch ang kanyang mga kilay, na may titig na puno ng masusing pagsisiyasat at agresibo. Sa sandaling ito, para siyang isang reyna sa kanyang nakakabighaning presensya. Nang marinig ang tanong niya at maramdaman ang matalas niyang aura, nag-atubili ang grupo, mukhang gusto sanang magsalita ngunit pinigilan ang kanilang mga sarili. Magsalita ka, huwag mo akong piliting halugugin ang mga kaluluwa mo. Malamig na utos ni Aruro Birch. Nagsimulang pagpawisan ang grupo mula sa kanilang mga noo. Parehong nagbigay ng matinding pressure sa kanila sina Aruro Birch at ang lalaking may mahabang buhok. Bagamat hindi nila kilala ang dalawang ito, ang kanilang cultivation level aura ay lubhang nakakatakot, mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang Panginoon. Alam nilang ito ang presensya ng kataas-taasang kapangyarihan. Para masagot ang senior, natuklasan namin, nakatuklas kami ng ilang impormasyon tungkol sa Divine Arrow dito. Banal na palaso. Anong banal na palaso? Naguguluhang tanong ni Aruro Birch at ng hari ng mga nakatagong armas. Ang palaso ng impyerno mula sa maalamat na lungsod ng impyerno. Ano? Nabigla sina Aruro Birch at ang hari ng mga nakatagong armas sa sagot. Ang guho na ito ay tunay ngang lungsod ng impyerno. Hindi na masusubaybayan ang pinagmulan ng lungsod dahil napakatagal na nitong pinagmulan. Gayunpaman, may mga alamat na nagsasabing ang walang hanggang impyernong ito ay dating masagana at konektado pa nga sa banal na kaharian, na may hindi mabilang na makapangyarihang mga figurine na naninirahan at nagsasaka rito. Sa walang hanggang impyernong ito, mayroong 10 maalamat na kayamanan, ang una ay ang palaso ng Diyos ng Impyerno. May mga bulong-bulungan na ang palaso ng Diyos ng Impyerno ay kayang basagin ang mga hadlang sa espasyo ng walang hanggang impyerno, na nagpapahintulot sa isang tao na tumawid sa kalangitan anumang oras na gusto niya, at ang ilan ay nagsasabi pa nga na kaya nitong punatin ang sansinukob na ito. Sa kasalukuyang walang hanggang impyerno, may ilang tao na nagtataglay ng mga sinaunang libro o mapa na naglalarawan sa anyo ng palaso ng Diyos ng Impyerno, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong anyo nito. Anong klaseng impormasyon, sabihin mo sa amin? Tanong ng hari ng mga nakatagong armas ng may interes. Tayo, malinaw na ayaw magsalita ng iilan, ngunit dahil alam nilang wala silang kapantay kay Aruro Birch at sa kasama nito, nag-atubili sila. Hindi nagsasalita, kung gayon, mamatay ka. Biglang humakbang paarap si Aruro Birch, iniabot ang kanyang 5 daliri para hawakan ang isa sa mga ulo ng mga ito. Nako, huwag po, Senior, sasabihin ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo. Sa sobrang takot ng lalaki ay halos mabasa ang pantalon niya at agad na nagsalita, may natuklasan kaming maliit na itim na butas sa isang pasilyo. Pagkatapos naming gumapang papasok, isa itong silid na bato, at sa mga dingding ay may mga detalyeng may kaugnayan sa banal na palaso. Gayunpaman, mayroong isang diagram ng bagwa na tila isang mapa. Hindi kami pamilyar sa diagram at naghihintay na dumating ang aming Panginoon. Dalhin mo ako roon. Mabilis na huminga si Aruro Birch, kumpara sa palaso ng Diyos ng Impyerno, ang bulaklak ng huyo ay walang-wala, kaya ang paghahanap ng palaso ng Diyos ng Impyerno ang prioridad. Oo nga, dalhin ninyo kami roon. Ako si Alejandro Newton, sigurado akong narinig na ninyo ang tungkol sa akin. Siya si Aruro Birch, na ang katanyagan ay lalong sumikat. Tinitiyak namin sa inyo na kung dadalhin ninyo kami sa silid na batong iyon, hindi kayo mamamatay. Sinubukan ng hari ng mga nakatagong armas na panatilihin ang isang masayang ngiti upang panatagin sila. Nang marinig ang mga pangalang Aruro Birch at Alejandro Newton, lubos na namangha ang mga tao. Sa walang hanggang impyernong ito, sina Alejandro Newton at Aruro Birch ay kabilang sa pinakamakapangyarihan sa mga makapangyarihan, habang sila ay maliliit na nilalang lamang, at kahit ang kanilang Panginoon ay maaaring hindi karapat-dapat magdala ng sapatos para sa dalawang ito. Mga senior, ihahatid namin kayo roon. Sumunod kayo sa akin. Yumuko ang isa sa mga lalaki sa dalawa bago agad na nagtungo sa isang pasilyo, ang mismong pasilyo kung saan nagtatago si Yusuf Zop. Mabilis na dumaan ang grupo sa pasilyo, mabilis na dumaan sa pinagtataguan ni Yusuf Zop. Dahil hindi magagamit ang banal na kamalayan dito at madilim, at ang pinagtataguan ni Yusuf ay maayos na nakatago,
walang paraan na mapapansin nila na dumaan sila sa tabi niya. At hindi rin sila napansin ni Yusef, dahil dumaranas siya ng napakalaking pagbabago noong mga panahong iyon. Tuldok-tuldok-tuldok, samantala, sa ibabaw ng mga guho, may 2 taong dumating, isang lalaki at isang babae, parehong nasa katanghaliang gulang. Ang lalaki ay may mahabang berdeng buhok, at ang babae ay maamo at kaakit-akit. Pagdating nila sa butas, sabay nilang kinunot ang kanilang mga noo. Bakit hindi pa sila naghihintay dito? Naguguluhang tanong ng babae. Hindi ba't napagkasundoan nating magkita rito? Abala ako sa daan at nakalimutan kong tingnan ang communication jade slip. Tingnan natin kung may bagong mensahe mula sa kanila. Kumuha ang lalaking may berdeng buhok ng isang simpleng jade at nagsimulang mag-imbestiga. Nang tignan niya, agad na nagbago ang mukha niya, at sinabi niya sa malalim na boses, may 3 taong sumugod daw. Natatakot silang baka unang matagpuan ng 3 iyon ang silid na bato, kaya sumunod sila. 3 tao ang sumugod. Huminga ng malalim ang babae, sinabi ba nila kung sino iyon? Hindi, nagmamadali silang umalis, at ang 3 iyon ay masyadong mabilis para makakita ng malinaw. Baka may problema, asawa ko. Kung sila ay mga senior expert, dapat nating iwasan ang banal na palaso, ang buhay ang una, ang lahat ay pangalawa. Payo ng babae. Ito na ang pagkakataon ko para sa muling pagkabuhay ng sektang Bibo. Matagal na nating tiniis ang kahihiyan. Sabi ng lalaking may berdeng buhok. Noong itinatag ng aking ama ang sektang Bibo, gaano ito kalakas at kagalang-galang. Ngunit ngayon, sino sa walang hanggang impyerno ang nakakaalala sa ating sektang Bibo? Sino ang seryoso sa atin? Kaya kailangan kong makuha ang banal na palaso. Nagngingit-ngit ang berdeng buhok na cultivator. Asawa, dapat mong maunawaan na kahit makuha natin ang palaso ng Diyos ng impyerno ngayon, gaano karaming kapangyarihan ang mayroon tayo para protektahan ito. Kukunin ito sa atin, at haharapin natin ang pagkalipol ng ating sekta. Hanggat hindi lumalabas ang balita at makakalusot akong muli, dala ang palaso ng Diyos ng impyerno, sino ang mga ngahas na maliitin ang ating Bibo sect? Malamig niyang sabi, kaya kailangan kong makuha ang banal na palaso. Dahil doon, mabilis siyang pumasok sa butas. Bumantong hininga ang babae sa loob-loob niya. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang kanyang asawa, dahil sa harap ng gayong kayamanan, ang nangungunang artifact sa 10 impyernong mahiwagang kayamanan, walang sino man ang maaaring hindi matitinag. Kahit na mga hulugan ito ng kamatayan, makukuha pa rin ito ng kanyang asawa. Ang palaso ng Diyos ng impyerno, ang maalamat na palaso ng kamatayan. Walang nagawa ang babae kundi sumunod, at ayon sa mapa na ipinadala ng kanyang mga disipulo, mabilis siyang nagpatuloy. Sa kaibuturan ng pasilyo kung saan nagal-inang si Yusef Zak, ang pasilyo ay talagang masalimuot at parang labirinto, na may maraming sangandaan. Si Aruro Birch at ang hari ng mga nakatagong armas ay dumaan sa ilang bukas na silid na bato, na dating mga lihim na silid ng mga guho ng Diyos na lungsod. Malinaw na matagal nang walang laman ang mga silid na batong ito. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na tao ang naglakbay dito upang maghanap ng mga kayamanan at talagang nakatuklas ng maraming bihira at natatanging kayamanan. Kaya normal lang na may matuklasan na ilang sikretong silid at mga nakatagong silid dito. Ngunit napakalaki ng lungsod ng Diyos, at ang ilalim ng lupa ay kasing salimuot ng sapot ng gagamba, kaya hanggang ngayon, wala pang nakakapagsaliksik ng lubusan sa buong lugar. Narito na, pumasok ang grupo sa isang dead end, ang pinakamalalim na bahagi ay isang pader na lupa at bato na walang maliwanag na labasan. Ngunit nang humakbang pakaliwa ang isang lalaki at mabilis na nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay, isang maliit na butas ang lumitaw, wala pang kalahating metro ang taas, na nagpapahintulot lamang sa pagpasok sa pamamagitan ng paggapang, walang lugar na makatatayo. Kailangan mong gumapang papunta rito, at ang layo ng lalakarin. Manguna ka. Walang pakialam si Aruro Birch sa dumi o karumihan sa kanyang paghahanap sa banal na palaso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1762 mga lindol sa impyerno. Nagsimulang gumapang ang grupo sa lagusan, na napakaliit, mamasa-masa, at paliko-likong nasa loob. Nasa likuran si Aruro Birch, habang ang hari ng mga nakatagong armas ay pangalawa sa pila.
May distansya sa pagitan nila dahil nagbabantay sila laban sa mga palihim na atake ng isa't isa. Matapos ang mahigit 2 oras na paggapang, sa wakas ay lumabas ang grupo mula sa maliit na lagusan at pumasok sa isang selyadong silid na bato na walang pinto. Tunay ngang walang pinto, dahil gumapang sila papasok mula sa ilalim ng silid na bato, may butas sa sahig kung saan sila lumabas. Walang laman ang silid na bato, ngunit sa liwanag ng apoy, nakita nila ang ilang linya ng maliliit na karakter sa mga dingding ng silid. Ang maliliit na karakter na ito ay tila inukit gamit ang mga daliri, malalim ang pagkakaukit, at matatas ang pagkakasulat. Si Alejandro Newton, ang hari ng mga nakatagong armas, ay nagsimulang magbasa ng malakas, matapos tiisin ang hindi mabilang na mga paghihirap at maghanap ng mahigit 77,000 taon, sa wakas ay natagpuan ko ang mga pahiwatig nito. Ngunit, bakit? Hindi ko ito handang tanggapin. Habang nagbabasa si Alejandro, puno siya ng emosyon, at mabagal magbasa, dahil ang ilan sa mga karakter ay isinulat ng napakabilis at naging kursibo, na nangailangan ng maingat na pag-unawa. Nasa ilalim ito ng banal na lungsod na ito. Nanatili itong natutulog sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Marahil ay napakalapit ko na rito, ngunit, wala na akong natitirang lakas. Bakit napakawalang katarungan ng tadhana? Bakit ako pinaglalaroan nito ng ganito? Sa mga susunod sa akin, kung nakikita ninyo ang mga salita ko, tulungan ninyo akong matupad ang aking huling hiling. Gamitin ninyo ang banal na palason na inyong matatagpuan upang mabasag ang aking mga buto. Ito ang isinulat niya sa simpleng wika, at sa ibaba nito ay isang disenyo ng bagwa na may mga salitang tulad ng Chen, Kon, Kan, Li, at isang kitang-kitang tuldok sa pabilog na bahagi ng bagwa. Ang disenyong bagwa na ito ay malinaw na isang mapa, ngunit isang napaka-espesyal na mapa, na minarkahan ng mga direksyon ng bagwa. Kung walang kaalaman sa yin at yang bagwa, hindi mahahanap ng isang tao ang gitnang tuldok. Natapos basahin ng hari ng mga nakatagong armas ang lahat ng teksto, sinuri ang disenyo ng bagwa, at biglang kumuha ng bowl ang kristal, ini-reflect ito sa bagwa, at itinala. Kasabay nito, ginawa rin ni Aruro Birch, gamit ang isang bowl ang kristal para itala ang imahe, at pagkatapos ay sabay na binura ni na Aruro at Birch ang teksto at mapa gamit ang isang pagkumpas ng kanilang mga kamay. Nagtatakang nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga lalaki at babae. Hindi pa sila gumagamit ng bowl ang kristal para mag-record ng kahit ano noon, ni wala rin silang hawak nito. Hindi karaniwan ang mga ganitong bagay. Pero ngayon, binura na ang mga talaan, at kahit dumating pa ang kanilang mga Panginoon, wala na itong pakialam. Malamang na hindi ipapakita ng dalawang ito sa kanilang mga Panginoon ang mga bowl ang kristal, hindi ba? Ipadala mo ang lokasyong ito sa iyong mga Panginoon, papuntahin mo sila agad, hindi ko maintindihan ang yin at yang bagwa, Alejandro, mabibigyang kahulugan mo ba? Biglang tanong ni Aruro Birch. Hindi ko rin kaya, umiling si Alejandro Newton. Kung gayon, hihintayin natin ang kanilang mga Panginoon. Marahil ay malalaman nila. Walang pakialam na komento ni Aruro. Tumanggaw si Alejandro at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling iyon, lahat ay nakaramdam ng kakaibang problema, nakakaramdam ng panganib. Ipapadala ko ang mensahe. Ako ang palaging nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Papuntahin ko ang Panginoon. Isang babae sa grupo ang humakbang paarap, nagsalita habang inilalabas ang isang jade simple para maglagay ng mensahe. Tapos na, naipadala na. Maghihintay kami rito. Pagtatapos niya at umupo. Biglang ngumisi si Aruro Birch, napadala na. Ngayong naipadala mo na, baka mamatay na kayong lahat. Nang inig siya, pagkatapos sa isang iglap, ay lumikha ng 8 figure at bawat isa ay dumampi sa noo ng mga lalaki at babae. Bang 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 bang, lahat ng 8, walang exception, ay sumabog sa takot, walang duda na patay na patay. Demonyo ka, malamig na sabi ni Alejandro Newton. Hey, hindi ba't gusto mo rin silang patayin? Bakit ka magpapanggap na matuwid? Malamig na tugon ni Aruro. Bumantong hininga ng malalim si Alejandro. Hay nako, wala talaga akong balak na patayin sila. Malamig na tumawa si Aruro. Teka, pagdating ng kanilang mga Panginoon, papatayin natin sila. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng ating huling tunggalian. Isa lang sa atin ang makakaangkin ng palason ng Diyos ng impyerno.
Tumango si Alejandro. Tunay nga, kung hindi maaalis ang mga damo hanggang sa ugat, walang katapusan ang gulo. Pagkatapos noon, pareho silang nakatayo sa isang sulok, tahimik na naghihintay. Tuldok-tuldok-tuldok. Samantala, ang may bigot na magsasaka at isang babae mula sa Bibo Gate ay huminto sa pasilyo, ang kanilang mga ekspresyon ay naging malungkot. Sa ngayon lang, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Lanner. Bagamat ibinigay sa kanila ni Lanner ang eksaktong lokasyon, hinimok din niya silang tumakbo, binalaan sila tungkol sa balak na patayin sila ni Aruro Birch at Alejandro Newton at inaakit ang may bigot na magsasaka at ang babae. Isa pa, nabura ang nakasulat sa dingding, at mawawalan din ng saysay ang kanilang pagbisita. Lanner, humagulgol ang babae, nanginginig ang buong katawan. Nanginig din ang mga braso ng may bigot na magsasaka, dahil, syempre, alam niya ang tungkol kina Aruro at Alejandro, na parehong malinaw na naglalayong sakupin ang banal na palaso sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa lahat. Tara na, bagamat gusto niya ang banal na palaso, alam niyang wala siyang paraan para maaga ito, kaya mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Maya-maya pa ay lumabas na sila ng pasilyo at narating ang ibabaw. Hindi na tayo makakabalik sa Bibo Gate, pero hindi rin nila makukuha ang Divine Arrow ng mag-isa, Emph. Nagngingit-ngit ang may bigot na cultivator, sabay hila ng isa pang Jade Simple para magpadala ng mensahe. Balak niyang ipakalat ang balita, hinahayaan ang lahat na lumaban para dito, kung hindi niya ito makukuha, hindi rin naman ito makukuha ni Aruro at Alejandro ng madali. Emph, gusto nilang palihim na makuha ang Divine Arrow. Mangarap ka ba? Ang may bigot na cultivator ay nagpadala ng mahigit 10 mensahe ng sunod-sunod. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging mabangis, sa sobrang pag-aatubili niya. Asawa, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng babae. Hindi ko alam. Ang walang katapusang impyernong ito, wala nang ligtas na lugar. Kailangan nating gawin ito ng paunti-unti. Tara na, maghanap tayo ng liblib na lugar. Huminga ng malalim ang may bigot na magsasaka. Dahil dyan, tumakas ang mag-asawa papunta sa malayo. Tuldok-tuldok-tuldok. Pag-alis ng mag-asawa, nakatanggap ng nakakagulat na balita ang mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang makapangyarihang paksayon, ang paglitaw ng palaso ng Diyos ng Impyerno, kumpleto sa lokasyon, mapa, lahat ay tumpak. Tara, papunta sa lungsod ng Impyerno, umalis na kayo. Umalis na. Ang banal na palaso, dapat itong makuha, anuman ang kapalit, dapat itong makuha. Hahaha. Ang tagal na rin simula nang huli akong lumabas, sa wakas ay nagkaroon na rin ako ng pagkakataong magsaya. Hindi mabilang na tao, hindi mabilang na makapangyarihang nilalang, mga pinakadakilang bayani, mga sinaunang halimaw, mga higanti, lahat sila ay lumitaw. Ang palaso ng Diyos ng Impyerno ay isang sukdulang kayamanan, nangunguna sa ranggo, marahil ang susi sa pagtakas sa walang katapusang impyernong ito, kaya sino ba ang hindi gugustuhin ito? Sino ba ang hindi makikipagkompetensya para dito? At habang nanginginig ang buong walang hanggang impyerno, lahat ay mabilis na lumilipad patungo sa impyerno, si Yusuf Zoc ay lumabas mula sa siwang ng bato. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1763 Matandang Pulubi. Lumabas si Yusuf Zoc mula sa pag-iisa, matapos tuluyang matuno at masipsip ang itim na unworn flower. Gayunpaman, ang kanyang cultivation realm ay hindi nakarating sa tinatawag na Heaven Realm, tumaas lamang ito ng kaunti sa Intermediate Heavenly Respect. Ang sitwasyong ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan, tutal, ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ay naiiba sa iba. Ang isang unworn flower ay maaaring bahagyang magpataas ng kanyang antas, na sapat na kasiya siya. Mahalagang malaman na ang maliit na pagsulong na ito ay isang kwalitatibong hakbang. Masasabing kung makakaharap niya muli ang isang unang kalaban sa Heaven Realm, hindi siya magiging ganoon kalungkot, kaya pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili. Nasaan na ngayon ang lalaki at babaeng iyon? Pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid, at saka mas lalong naglakad papasok sa lagusan. Ang lugar ay masalimuot at komplikado, malinaw na ito ang sikretong daanan sa ilalim ng lupa ng ruin city na ito, kaya marahil ay may kayamanan dito. Dahil sa pilosopiyang pagsusulitin ng isang sitwasyon, linano niyang mag-explore muna ng hindi nagmamadali. Total,
Hindi niya alam kung may tambang sa itaas, at kung hindi siya matagpuan ng lalaki at babaeng iyon, baka bumalik sila sa pasukan at maghintay sa kanyang paglitaw, kaya hindi matalino ang pag-alis ngayon. Sa bagay, marami namang oras, at madilim sa labas at wala nang mapupuntahan, kaya mas mainam na mag-explore dito. Ang tunnel ay magkakaugnay ng maraming sanga, at siya ay nagpagala-gala sa loob ng 2 araw ngunit wala siyang nakita. Pagkalipas ng 2 araw, nakarating siya sa isang eskinita na walang patutunguhan, at habang nakatayo sa pasukan, nakita niyang ito ay walang patutunguhan. Sumulyap lang siya sa loob, saka nagpatuloy sa paglalakad sa iba pang mga tunnel. Gayunpaman, hindi niya alam na ang eskinita na ito na walang patutunguhan ay ang lagusan na pinasok ni Aruro Birch at ng hari ng mga nakatagong armas, at doon sila naghihintay para sa mga kalaban na kumuha ng pain. Dahil sa isang pilipit na tadhana, hindi nakapasok si Yusuf Zok sa dead end kundi mas pumasok pa. Kuwait. Samantala, habang walang patutunguhan na pag-alagala si Yusuf Zok sa madilim na mga lagusan, nanginginig naman sa galit si Aruro Birch at ang hari ng mga nakatagong armas. Oo, ngayon lang, matapos maghintay ng 2 araw at walang makitang tao, si Alejandro Newton, ang hari ng mga nakatagong armas, ay mausisa na kinuha ang communication jade slip ng babaeng nagngangalang Laner, at pagkatapos niyang tingnan ito, siya ay nabalisa. Kinuha ito ni Aruro Birch at mas lalo pa siyang nagalit hanggang sa puntong halos samuka na siya ng dugo. Bago mamatay, hindi ipinaalam ng babae sa kanyang Panginoon na pumunta siya, sa halip, sinabihan niya ang kanyang Panginoon na tumakas agad, at ang laman ng jade slip ay hindi na isulat ayon sa kanilang plano. Naloko tayo. Ayaw dumating ng taong yan, sampin mo. Galit na galit si Alejandro Newton, dahil 2 araw na siyang naghintay dito para lang paglaruan ng isang patay. Bilbo Gate, sila ang Bilbo Gate. Kung matagpuan natin ang palaso ng Diyos ng Impyerno, ayos lang. Pero kung hindi, tuluyan ko nang mawawala ang Bilbo Gate. Pagkatapos magsalita, tumalon si Aruro Birch sa lagusan sa silid na bato at nagsimulang gumapang palabas. Sumunod din si Alejandro Newton, bagamat nagpanatili sila ng distansya sa isa't isa dahil wala silang tiwala sa isa't isa, posibleng parehong handang tambangan ang isa't isa anumang oras. Pagkalipas ng 4 na oras, narating ni Yusuf Zok ang isang maluwang na lugar, pumasok sa isang octagonal na bulwagan sa pamamagitan ng tunnel, na may 8 labasan. Pakiramdam ni Yusuf Zok na ang octagonal na bulwagan na ito ay medyo katulad ng isang disenyo ng 8 trigram. Bagamat mayroon siyang kaunting kaalaman tungkol sa yin-yang 8 trigram sa paglipas ng mga taon, hindi siya mahusay, at ito ay katulad lamang ng isang tarangkahan ng yin-yang 8 trigram ngunit wala ang mga marka ng 8 posisyon ng 8 trigram. Kaya't siya'y tumigil, pinag-iisipan kung aling pintuan ang kanyang tatahakin. Dahil malinaw na ang 8 tarangkahang ito ay hindi maaaring itayo rito ng walang dahilan, ang pagtatayo ng 8 tarangkahang ito ay tiyak na may kahalagahan, kaya ang isa sa mga ito ay tiyak na haantong sa isang mahiwagang hindi alam o isang kamangha-manghang lugar. Gayunpaman, habang nagmumuni-muni siya, biglang nanginig ang kanyang tainga, dahil narinig niya ang malakas na hangin at mabilis na papalapit na mga yabag. May 1, 2, nahalata niya mula sa tunog na may 2 tao, at agad niyang naisip ang lalaki at babaeng iyon, kaya hindi siya nag-atubili at agad na nagbagong anyo, naging parasitic light at lumapag sa lupa. Hindi siya naging parasito sa mga bato o anumang bagay na tulad niyan, nahulog lang sa lupa, at naging isang napaka-ordinaryong butil ng alikabok. Naisip din niya na hanggat ang lalaki at babaeng iyon, hanggat lumalapit sila, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa kanila at pagkatapos ay magsasagawa ng isang nakamamatay na suntok. Whoosh! Whoosh! Tunay nga, 2 figure ang sunod-sunod na pumasok, at nakita ni Yusuf Zok na sila nga ang 2 iyon. Pagpasok sa octagonal na bulwagan, agad na naghiwalay ang 2, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Huwag mo akong sundan, kung hindi ay hindi ako magiging magalang. Galit na sabi ni Aruro Birch. Susundan kita. Bakit ako susunod sa isang kasing pangit mo? Hinahanap ko ang palaso ng Diyos ng Impyerno. Pang-iinis na sabi ng hari ng mga nakatagong armas. Sige, pumili ka muna. Sige, siguradong hindi kita aawayin para dyan. Pang-iinis na sabi ni Aruro Birch. Pumili, sino ang natatakot?
Sa tingin mo ba talaga ay hindi ko maintindihan ang yin-yang 8 trigrams? Malamig na tumawa ang hari ng mga nakatagong armas, agad na kinuha ang crystal ball, at ang mga tala ng teksto kasama ang pattern ng 8 trigrams ay lumitaw sa loob. Nasa ilalim mismo ng mga paa ni Alejandro Newton si Yusuf Zok, kaya mula sa ibaba, nakita niya ang eksena sa loob ng kristal na orb, at agad na isinaulo ang lahat ng nakita niya. Ara ng Diyos ng Impyerno. Parang kahanga-hanga. Kumabog ang puso ni Yusuf Zok, may mga kayamanan nga ba talaga rito? Matapos maingat na mapagiba ang mga imahe sa bowl ang kristal, biglang tumawa ng malakas si Alejandro Newton. Aruro Birch, tandaan mo ang sinabi mo, siguraduhin mong hindi mo ako susundan. Pagkatapos sabihin ito, siya ay humiyaw, at pumasok sa kaliwang lagusan. Pero hindi alam ni Alejandro Newton na nang malapit na siyang tumalon, ang parasitic light ni Yusuf Zok ay kumapit na sa binti ng kanyang pantalon, mabilis na gumapang sa loob ng kanyang pantalon hanggang sa kanyang mga bukong-bukong, at pagkatapos ay direktang tumagos sa kanyang balat. Nang sandaling bomb attack siya sa balat ni Alejandro Newton, nakaramdam si Alejandro ng bahagyang KT sa kanyang binti, ngunit sa oras na iyon, nakatutok ang kanyang pansin kay Aruro Birch na nasa likuran niya, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Aruro Birch, at huminga siya ng malalim, Sus Mariosep. Pagkatapos magsalita, sumugod din ang babae sa kaliwang lagusan. Sa pagkakataong ito, nasa unahan si Alejandro Newton, at nasa likuran si Aruro Birch, mabilis na tumatawid sa tunnel na iyon. Sinundan ni Yusuf Zok ang daloy ng dugo ni Alejandro Newton, pumasok sa kaibuturan ng kanyang utak, at tahimik na nag-abang, hindi agad naglulunsad ng atake kundi naghihintay sa tamang sandali. Sina Alejandro Newton at Aruro Birch ay naglakad ng halos 2 oras bago nakarating sa isa pang octagonal na bulwagan, kung saan sila huminto muli at nagsimulang hulaan ang susunod na pintuan. Kuwait. Samantala, sa unang tingin, isang matandang lalaking nakadamit. Ang taong ito ang unang dumating, at ang kanyang katawan ay labis na marumi, ang kanyang damit ay nababalutan ng matigas na putik at ang kanyang balbas ay puno ng dumi at putik, parang isang taong hindi naligo ng maraming taon. Ngunit ang aura ng matandang lalaking ito ay lubhang nakakatakot, kung mayroon mang naroroon, makikilala nila siya bilang numero 1 sa Hell Central. Ang tinatawag na sentral ay tumutukoy sa gitnang rehiyon ng walang hangganang impyerno, kung saan naninirahan ang mga tao, at kung saan mayroong sibilisasyon at impluwensya ng tao. Bagamat madilim ang Boundless Hell, karamihan sa mga tao ay nakatira sa gitnang rehiyon dahil mas madilim at mas mapanganib ang mga labasan, kaya bihirang maglakas loob ang mga tagalabas na pumunta roon, isa rin itong lupain ng kamatayan. Kaya, sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng pagraranggo ng mga karakter, natukoy ang nangungunang 10 eksperto ng Central. Ang pwesto sa unang pwesto ay ang Matandang Pulubi, isang taong walang pangalan, na kilala bilang Matandang Pulubi, Baliw, o Matandang Pulubi. Ang taong ito ay hindi bumuo ng anumang paksayon ngunit malawak na kilala, hindi mapipigilan, at hindi natatalo, kahit papaano sa loob ng gitnang rehiyon na ito, gaya ng alam ng mga tao, ang kanyang ranggo ang una. Siya ang unang nakarating sa impyernong lungsod at sumisid sa loob ng kuweba. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1764 na muling pag-agaw ng kayamanan mula sa iyong mga kamay. Di nagtagal pagkatapos pumasok ang Matandang Pulubi, isang iskolar na nasa katanghaliang gulang na magsasaka ang pumasok din sa kuweba, kasunod ang isang matanda, 2 babae, at marami pang iba. Lahat sila ay mga pinakadakilang makapangyarihang nilalang mula sa walang katapusang impyerno, sunod-sunod na pumapasok. Kasabay nito, si Yusuf Zok, na nakatago sa kaibuturan ng isipan ni Alejandro Newton, ang hari ng mga nakatagong armas, ay sumunod sa kanya habang paikot-ikot ito sa 7 silid ng paglilipatan na may tig-8 sulok. Ngunit nang marating nila ang ika-8 silid, biglang huminto si Alejandro at hindi agad pumasok. Anong problema? Bakit ka huminto? Malamig na ngumisi si Aruro Birch. Wala yan, gumagalaw ka na. Bahagyang umangat ang mga labi ni Alejandro. Pagkatapos ay padabog siyang pumasok sa isang pintuan kasabay ng whoosh. Pagpasok pa lang niya sa pintuan ay mabilis na sumunod si Aruro, dahil pinili na naman ni Alejandro ang tamang landas. Gayunpaman,
Ang hindi inaasahan ni Aruro ay pagpasok niya, isang sunod-sunod na sandang na ginto ang tumama sa kanya. Alejandro, hinahanap mo ang kamatayan. Galit na mura ni Aruro ngunit wala siyang ibang nagawa kundi ang mabilis na umatras. Habang umaatras siya, binilisan ni Alejandro ang pagtakbo paabant. Alejandro, nangangarap kang makuha ang lahat ng ito ng mag-isa. Galit na sigaw ni Aruro nang hatiin ang kanyang katawan sa tatlong multo, na nauna sa kanya sa pagpasok sa kuweba, at ang kanyang pangunahing katawan ang huling pumasok. Whoosh! 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 Mas marami pang nakatagong sandata ang lumipad sa unahan, pumipilipot na parang makukulong nila si Aruro. Ang kanyang mga multo ay tinamaan ng mga pana at sumabog at naging mga pira-piraso. Sa kabila nito, nanatiling ligtas ang kanyang tunay na katawan. Dahil sa mga panlilinlang na sumusuri sa daan sa unahan, ang kanyang bilis ay tumaas ng malaki. Pagkalipas ng halos 2 oras, naglakbay si Alejandro sa isang portal, pagkatapos ay mabilis na bumagsak ang kanyang katawan sa tila isang walang hanggang hukay. Naabutan siya ni Aruro, nanginginig sa galit dahil sa 7 o 8 multo na nawalan niya sa daan. Nang ipagpapatuloy na sana niya ang kanyang paghabol pababa, bigla siyang nakarinig ng pagsabog sa ibaba, na sinundan ng masakit na ungol ni Alejandro. Haha, Alejandro, ikaw ang may kasalanan. Tumawa ng malakas si Aruro, nang mapagtantong may mga patibong sa hukay na ito, at si Alejandro, na unang pumasok, ay nasugatan. Whoosh! Hindi na siya nag-atubili at lumipad pababa. Tunay ngang nasugatan si Alejandro, dahil ang hukay ay mayroong isang bitag na gawa sa mga tali ng pang-ahit na parang sinulid. Sa sandaling mahawakan niya ang isang sinag ng palaso ang tumama sa kanya na parang kulog, na pumutok sa isa sa kanyang mga braso at nasugatan pa ang kanyang kaluluwa. Ang liwanag ng palaso ay ang liwanag ng palaso na pinakawalan ng palaso ng Diyos ng Impyerno, napakalakas. Hindi na naglakas loob si Alejandro na maging pabaya pa, nagmumura ng mahina habang nananatiling mapagbantay sa lahat ng bagay na nasa hukay. Mabuti na lang at hindi masyadong siksik ang lambat ng mga tali ng pang-ahit, kaya maingat niyang naiwasan ang mga ito. Nakaiwas din sa kanila si Aruro, at halos sabay na lumapag ang dalawa sa lupa. Pagdating nila, pareho silang sumugod patungo sa malaking ginintoang pana na nakasabit sa gitna. Ito ang pana ng Diyos ng Impyerno, lumulutang sa ere, nakatayong kasentaas ng isang tao, kumikinang na parang gawa sa ginto, at may liwanag na patuloy na umiikot sa paligid nito. Sa isang tingin, ang palaso ay halatang kakaiba. Alam ni na Alejandro at Aruro na dumating na ang huling sandali, at kung sino man ang kumuha ng banal na pana ang siyang mananalo. Nang maglaban sila sa unang pagkakataon, naglaban sila ng todo. Nagningning ang buong katawan ni Alejandro nang pinakawalan niya ang lahat ng kanyang mga nakatagong sandata, habang ginamit ni Aruro ang kanyang ultimong galaw, pinagsasama ang lahat ng kanyang mga multo sa isang higanteng multo, 3 hanggang 4 na metro ang taas, upang salubungin ang atake mula sa mga nakatagong sandata. Boom! Tinamaan ng mga nakatagong sandata ang higanteng multo at pagkatapos ay parehong nabasag, habang ang pulso ni Alejandro ay nabaligtad nang sumugod siyang muli. Sumugod din si Aruro, kung saan pareho silang nagbanggaan at mabilis na naghiwalay. Ang napakalaking banggaan ng enerhiya ay nagpalipad sa kanila pabalik na parang mga saranggola na pinutol ang alambre, at bumubuga ng napakaraming dugo. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Habang pareho silang naglalaban ng buong lakas, tumayo sila at sumugod muli pagkatapos ng maikling paghinto. Boom! 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 Parehong walang ingat na lumaban, kung saan malubhang nasaktan ang kanilang mga sarili. Pagkatapos lamang ng 3 o 5 paghinga, naputol ang isa pang braso ni Alejandro, na nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang dibdib at likod na kitang-kita ang buto, at lumabas ang kanyang mga lamang loob. Hindi naman gaanong bumuti ang kalagayan ni Aruro, kalahati ng mukha niya ay patag, wala ng ilong at tainga, at may malaking butas sa dibdib at tiyan, na kitang-kita ang tibok ng puso niya. Nawalan din siya ng isang binti at hindi na makatayo nang bumagsak sa lupa. Gayun din, si Alejandro ay napasubsob sa pader, hingal na hingal. Pareho silang namumutla dahil sa halos pagod. Nagtitigan ang dalawa sa kabila ng pana ng Diyos ng Impyerno, ngunit wala ni isa sa kanila ang may lakas na tumayo. Gayunpaman, uminom pa rin sila ng iba't ibang suplemento at mga gayuma na nakapagpapagaling sa maraming dami.
Alejandro, ipapaubo ko ang tatay ko para patayin ka. Bulong ni Aruro, habang nagluluwa ng madyugo na bula. White, kapag nakuha ko na ang impyernong palaso, sino ang iyong ama na si Skybirch? Papatayin kita. Inipon ni Aruro ang kanyang huling lakas para muling sumugod. Papatayin kita. Inipon din ni Alejandro ang kanyang huling lakas para bumangon. Ito ang kanilang huling pagsulong, ang nagdesisyong sandali ng buhay at kamatayan, ng tagumpay at pagkatalo. Boom! Muling nagbanggaan ang mga ito, at parehong nagdilim ang liwanag. Muling inihagis sila ng napakalaking alon ng enerhiya sa mga pader, at pagkatapos ay walang seremonyal na dumulas pababa. Pakiramdam ni Alejandro ay hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata, bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Pakiramdam ni Aruro ay mamamatay na siya, nilalamig ang buong katawan niya. Siyempre, hindi pa sila patay dahil ang kanilang mga kaharian ay talagang makapangyarihan at hindi madaling mabaigo, sadyang nauubusan na lamang ng lakas. Habang nagkatitigan sila, mga pasa at namamaga ang mga mukha, nang walang nagsasalita, biglang nanginig si Alejandro, at isang punto ng liwanag ng bituin ang lumabas mula sa kanyang noo. Si Yusuf Zok, ang walang hiya na ito, ay lumitaw, kasama ang parasitic light na nag-iiba ng anyo at nakatayo sa pagitan nila. Napasinghap si Alejandro sa takot, habang si Aruro ay may gulat na ekspresyon. Pagod ka na ba para lumaban? Pasensya na, pero akin na ang pana ng Diyos ng impyerno na ito, hahaha, hulaan mo kung sino ako. Oo, Jordan Webb, natatawang sabi ni Yusuf habang nagsasalita, at gamit ang isang malakas na paghawak ng kanyang kamay, hinailan niya ang pana ng Diyos ng impyerno. Nang hawak na niya ang banal na pana, muntik na siyang matamba, dahil mas mabigat ang pana kaysa sa kosmikong tungkod. Ang bigat, pasensya na, kinuha ko na naman ang kayamanan mo. Inihagis ni Yusuf ang pana sa kanyang likod, parang teatro na nagbabadya ng pagpupugay sa dalawa. Dumura ng dugo si Alejandro, nanlalabo ang mga mata habang hinimatay. Napakagatlabi si Aruro na nabasag ang sarili niyang mga ngipin, pagkatapos ay umirap siya ng mawalan ng malay, at nagawa lang niyang sabihin ang, ikaw, bago tuluyang nenas. Hahaha, Joe Russo. Tumawa ng malakas si Yusuf, tinatapik ang dulo ng kanyang paa, naghahandang lumipad pataas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang walang anyo na presyon at napakalaking hangering pumatay ang kumapit sa kanya. Labis na nagulat si Yusuf. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1765 Pagpino ni Yusuf Zok. Nakuha ni Yusuf Zok ang palaso ng Diyos ng impyerno at malapit nang tumakas, ngunit isang di nakikitang presyon mula sa tuktok ng kuweba, kasama ang isang napakalakas na intensyong pumatay, ang kumapit sa kanya. Labis siyang nagulat, at nang mabilis siyang tumangala, nagulat siya nang makita ang isang taong nakatayo sa tuktok ng kuweba, isang maruming matandang pulubi na may mapuputing mukha at kulay abong buhok. Biglang huminto si Yusuf Zok at hindi na nang ahas na gumalaw pa. Samantala, ang matandang pulubi ay nagpakawala ng isang bahagyang ngiti at, sa isang iglap, ay agad na lumitaw sa harap ni Yusuf Zok. Tunay nga, parang isang malaking teleportasyon, sa isang kisap mata, ang matandang pulubi sa itaas ay nakatayo na ngayon sa harap niya, wala pang kalahating metro ang layo. Ibigay mo sa akin ang pana ng Diyos ng impyerno. Paos ang boses ng matandang pulubi, puno ng bahid ng katandaan at pagod habang iniuunat niya ang kanyang kamay, payat, buto, at marumi na parang kuko ng manok. Sa sandaling ito, parang nasa lalamunan si Yusuf Zok dahil, naramdaman niya ang matinding kapangyarihan ng kalaban, isang hindi mapipigilan at hindi maikakailang lakas. Senior, huwag kang padalos-dalos, huwag kang mag-alala, ibibigay ko ito sa iyo, iligtas mo lang ang buhay ko. Nakakagulat na mabilis na tumugon si Yusuf Zok, at habang nagsasalita, itinaas niya ang dalawang kamay para ipakita na wala siyang balak na lumaban, pagkatapos ay dahan-daw ang inabot ang banal na pana sa kanyang likod. Nanatiling walang pakialam ang matandang pulubi, tanging isang mahinahong ngiti lamang ang ibinigay habang pinagmamasdan siya. Talagang balak ni Yusuf Zok na isuko ang pana, kahit alam niyang wala siyang laban sa lalaking ito, at anumang panlilin lang ay maaaring magresulta sa agarang pagkamatay niya.
Praktikal siya kaya't itinapon niya ang lahat ng harapin ang kamatayan. Isang pana lang, hindi ba niya kayang isuko na lang ito? Hindi naman siya nagkukulang ng kayamanan, kaya't tunay siyang handang ibigay ang pana sa pulubi. Maingat niyang tinanggal ang banal na pana at dahan-daang iniabot ito ng walang anumang pagkataranta o iba pang aksyon, na tila lubos na sumusunod. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumunat ang noo ng matandang pulubi, at ang mas nakakagulat, nakita ni Yusuf Zok ang isang tahimik na pag-agos ng enerhiya na bumababa mula sa langit. Kasabay ng isang putok, sumabog ang enerhiya sa harap mismo ni Yusuf Zok, sa posisyon ng kanyang nakaunat na pana, dahilan para lumipad paatras ang kanyang katawan ng hindi mapigilan. Kasabay nito, gumalaw din ang matandang pulubi, hindi lumingon, bagkus ay ipinitik pataas ang kanyang malakuko ng manok na mga daliri at, pasimpleng inabot si Yusuf Zok. Nakita ni Yusuf Zok ang isang iskolar, dalawang babae, at isang matandang lalaki na may puting buhok na lumitaw sa likuran niya. Halos sabay-sabay na dumating ang mga taong ito, ngunit isang hakbang pa rin ang huli. Bagamat nagawa nilang harangan gamit ang kaunting enerhiya, ang matandang pulubi ay masyadong mabilis. Parang multo, gumalaw siya sa direksyon kung saan lumipad pabalik si Yusuf Zok, pagkatapos ay muling lumitaw sa harap ni Yusuf Zok at dahan-daang inagaw ang pana mula sa kanyang kamay. Gayunpaman, marahil dahil lumilipad paatras si Yusuf Zok, likas niyang mahigpit na hinawakan ang banal na pana, at ang pagkakahawak ng matandang pulubi ay hindi agad naaga ang pana. Naghahanap ng kamatayan. Pang-iinis na sabi ng matandang pulubi, sabay labas ng enerhiya sa kanyang braso. Kasabay ng isang kaluskos na, boom, parang kuryenteng dumaloy ang enerhiya sa mga kamay ni Yusuf Zok, dahilan para sumabog ang mga kamay niya na parang sitaw. Sa wakas ay nakarating ang banal na pana sa mga kamay ng matandang pulubi, ngunit dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, nagpatuloy ang enerhiya sa mapaminsalang landas nito kahit na nabasag ang mga daliri ni Yusuf Zok, sinusundan ang kanyang mga braso at nagdulot ng mga pagsabog habang ito ay tumatakbo. May gininto ang liwanag na nagmumula sa katawan ni Yusuf Zok, ngunit kahit iyon ay hindi kayang pigilan ang kakilakilabot na enerhiya ng matandang pulubi. Ang kanyang gininto ang katawan ay napuno ng mga butas na ginto, at umagos ng sagana ang dugo. Ang kanyang buong gininto ang kalansay ay nabasag sa isang iglap. Tunay nga, nabasag ito, na parang naging harina at, nang lumapag, bumagsak ito na parang isang nauubos na supot na katad, na parang isang banten ng mga bakal. Samantala, 4 na tao ang sumugod sa matandang pulubi mula sa 4 na direksyon, at ang matandang pulubi, na may hawak na banal na pana sa kanyang likod, ay nagsimulang makipaglaban ng mabangis sa 4. Hindi patay si Yusuf Zok, ngunit siya ay ramdam ang matinding sakit, isang hindi maipaliwanag na sakit na nagpapahirap sa kanya na nagpapaisip, na para bang 1,000,000 langgam ang kumakagat at lumuluray sa kanya. Nagsimula na ring mag-alinlangan ang kanyang kamalayan. Ang gininto ang katawan ay hindi matatalo, maaari itong masira ng mga malalakas na kalaban na kayang basagin ito mula sa loob sa isang pitik lamang, ang kanyang gininto ang katawan ay hindi ang pinakamatigas sa mundo. Sinubukan niyang bumalik sa dati ang linaw ng kanyang isip, sinubukang manatiling kalmado, sinubukang iligtas ang sarili, at sinikap na paganahin ang mga purple blood beads sa kaibuturan ng kanyang isipan. Dahil ang lilang likidong inilalabas ng mga purple blood beads ay kayang magpanumbalik ng kanyang katawan. Sa kasamaang palad, sa kritikal na sandaling iyon, tila walang likidong lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang isipan, na para bang tuluyang naglaho ang mga purple blood beads. Dana Davila, sa sandaling ito, isang matinding dagandong ang biglang umalangaw-ngaw, kasunod ang isang matandang lalaki na kalahating itim at kalahating puti ang buhok na sumisilip pababa sa walang malay na si Aruro Birch. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang kataas-taasang nakatatandang si Sky Birch, ang ama ni Aruro Birch, na nangunguna sa mga nasa gitnang lupain. Paglapag, agad siyang kumuha ng elixir, isinilid sa bibig ni Aruro Birch, at habang nakalapat ang palad sa ulo nito, binigyan siya ng life force. Sandali ang tumigil ang labanan dito, ang matandang pulubi ay bahagyang hinihingal, nakaupo sa isang bato na may malamig na tingin, habang ang 4 ay hingal na hingal din ngunit nakapalibot pa rin sa kanya. Akin na ang banal na palaso, balak mo ba talagang isugal ang buhay mo para agawin ito sa akin? Malamig na boses ng pulubi.
Ang banal na palaso ay hindi basta-basta kayang iguhit ng kahit sino. Ayon sa alamat, ang banal na palaso ang pumipili ng kanyang Panginoon. Kung hindi ka nito pipiliin, hindi mo ito maaaring iguhit, at kung hindi mo ito kayang iguhit, ano pa ang silbi ng pag-iingat nito? Hindi ba't kasing walang saysay lang ito ng pag-iingat sa palikuran ngunit hindi pagdumi? Oo nga, baliw na matandang lalaki, bakit hindi mo subukan? Kung kaya mong bunutin ang panang ito, atras kami at hindi ka naguguluhin. Ngunit kung hindi mo kaya, subukan natin, dahil maaaring isa sa aming apat ang nakatadhana para sa palasong ito. Baliw na matandang lalaki, tayong apat na magkasama ay hindi mo kapantay. Kahit malakas ka, hindi ka makakatakas sa amin, at kung magtabla tayo, may makikinabang dito. Dana, gising ka na. Habang nag-uusap sila, nagising si Aurora Birch sa kabilang panig, kahit na labis na nanghihina. Sino ang nanakit sa iyo? Sino? Babalatan ko sila ng buhay. Sigaw ni Sky Birch, pangalawa lamang sa matandang pulubi sa gitnang rehiyong ito, at ang kanyang mga matang parang patay na isda sa sandaling ito ay tila kayang wasakin ang mundo. Nanghihinang ibinuka ni Aurora Birch ang kanyang bibig, sa sobrang hina niya ay tila wala siyang lakas para magsalita, ngunit tumingin pa rin siya kay Yusuf Zok, na nakahiga sa isang sulok, naging isang basang tipak ng ginto. Masakit niyang itinaas ang kanyang braso, itinuro ang direksyon ni Yusuf Zok, at pagkatapos ay hinayaan itong bumagsak muli. Galit na lumingon si Sky Birch, at sa mga matang parang patay na patay, tila determinado siyang lipulin ang mundo. Sinaktan mo ang anak ko. Nangangahas ka bang saktan ang anak ko? Ikaw na gintong pagong, susunugan kita hanggang sa mamatay. Sigaw ni Sky Birch habang naglalakad siya palapit kay Yusuf Zok, banihag ito sa ere na parang umaagaw ng isang tumpok ng mga bakal. Pagbabawal sa sunog, kasabay ng isang, boom, isang bilog ang lumitaw, na bumabalot kay Yusuf Zok sa ere, at isang mabangis na apoy ang nagsimulang magliyab. Ang apoy ay napakainit at nakakatakot, pagkatapos lamang ng isa o dalawang hininga, ang gininto ang katawan ni Yusuf Zok ay nagsimulang matuno at maging gintong likido. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1766 ang pagbabalik ng mga mutya ng dugo. Mapa ang matandang pulubi man o si Sky Birch, ang mga taong ito ang pinaka-elitistang nilalang sa walang hanggang impyernong ito. Kinokontrol nila ang lahat, pinamamahalaan nila ang lahat, tinatahak nila ang madilim na mundong ito, nakikipag-ugnayan sa kadiliman, kasama ang pag-iisa, pinapatatag ang isang parang bakal na kalooban taon-taon sa mundong ito na walang araw, nakakamit ang di magagaling na mga banal na kasanayan. Bahagyang pamitik lamang ang matandang pulubi, at ang di magagaling na meritorious golden body ni Yusuf Zok ay unti-unting naduraj, malambot na parang putik. At gamit lamang ang isang daliri, pinalutang ni Sky Birch ang putik na ito sa ere, at pagkatapos ay pinino ito gamit ang mabangis na apoy. Balak ni Sky Birch na sunugin at pinuhin siya ng buhay. Nagsimulang tumulo ang gintong likido mula kay Yusuf Zok. Nagsimula siyang matuno na parang kandila. Hindi siya makagalaw, walang lakas, hindi niya kayang ayusin ang kanyang katawan, kaya't wala na siyang nagawa kundi panoorin ang mga bula na nabubuo sa kanyang mga kamay, paa, at katawan, kasabay ng gintong likidong gumugulong ng patak-patak. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng kakayahan, isang bahid ng kalungkutan. Maging ito man ay ang kanyang orihinal na mundo o ang mundong ito, napagtanto niya na kahit na may mga walang kapantay na engkwentro at kataas-taasang banal na kapangyarihan, mayroong tunay na mga tao na higit pa sa mga tao, mga langit na higit pa sa mga langit. Tila hindi niya kayang kontrolin ang sarili niyang kapalaran, at ang kanyang kapalaran ay maaari lamang sumunod sa agos ng bawat panahon. Alam niya, maliban kung may anumang hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang gininto ang katawan ay masisira, at maging ang kanyang kaluluwa ay maaaring muling makatulog at malungkot, o marahil ay muling ipanganak, o mapahamak magpakailanman. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito, ngunit ito ang kapalaran, walang makakatakas sa kapalaran, at walang makakakontrol sa kapalaran. Ang tadhana ay isang bagay na hindi nakikita, hindi mahahawakan, hindi matutukoy, mahiwaga. At habang iniisip ang kapalaran, naalala niya sa sandaling ito ang banal na kasulatan tungkol sa hinaharap na nakita niya rito sa Immortal Realm. Noong mga panahong iyon,
Habang nagmumuni-muni siya sa bangin na iyon, ang nakita niya ay ang banal na kasulatan ng hinaharap. Isang kasulatan ng hinaharap, binabasa ang 10 direksyon, sinusunog sa loob ng 5 elemento, ang aking tunay na sarili ay nagniningning. Isang hininga ang nagdurugtong sa langit at lupa, ang mundo ay sumasaklaw sa lahat ng penomeno. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang bigkasan ni Yusuf Zok ang kasulatang iyon ng hinaharap ng mahina. Inihahayag din niya ang kanyang sarili, dahil alam niyang malapit na siyang mamatay. Bukod dito, kumalma ang kanyang isipan, malaya sa hinanakit at masalimuot na mga kaisipan, sa sandaling ito, ang nais lamang niya ay magbayad sala para sa mga kasalanan ng buhay na ito. Bagamat may merito, mayroon ding kasalanan. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng napakaraming dugo. Gaya ng kasabihan, ang kasamaan ay nagdudulot ng masasamang bunga, at ang kanyang kapalaran ngayon, kasama na ang kanyang nakaraang muling pagsilang, ay pawang parusa ng kapalaran para sa kanyang kasamaan. Dahil hindi niya kayang kontrolin ang sarili niyang kapalaran, ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na gamitin ang kanyang kamatayan upang wakasan ang mga kasalanan ng buhay na ito. Siyempre, ang hindi niya alam ay ang kakayahang mag-isip ng ganito, ito rin ay kaliwanagan. Dahil walang sino man sa mundong ito ang kusang mamatay. Sino mang nahaharap sa kamatayan ay magkakaroon ng pagsisisi, takot, kalungkutan, pighati, o maging kagalakan. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang naramdamang saya o lungkot. Ang kanyang kaluluwa ay biglang naging malalangit at payapa, tahimik na binibigkas ang banal na kasulatan, naghihintay sa hatol ng tadhana sa kanya. At sa ganitong kalagayan, siya ay talagang katulad ng mga naliwanagang monghe ng Budismo. At ang kanyang pag-iwan, ang kanyang tanging hangarin na kamatayan ang lumutas ng kasalanan, ay tila nagpabilis sa pagsiklab ng apoy, at naramdaman niya ang kanyang mga paa at kamay na ganap na naging gintong likido, ang kanyang katawan, ulo, bawat buto, bawat selula sa kanyang katawan ay natutunaw, mabilis na natutunaw. Taong walang hiya, sa pananakit mo sa anak ko, ito na ang katapusan mo. Matinding pinagmasdan ni Sky Birch si Yusuf Zok habang unti-unting natutunaw, pinapanood ang sunod-sunod na patak ng gintong likidong bumabagsak. Sa sandaling ito, ang iba, kabilang ang matandang pulubi at 2 lalaki at 2 babae, ay hindi nakialam sa halip ay pinanood ang buong proseso ng pagkamatay ni Yusuf Zok. Anong talata ang binabasa mo? Mamatay ka na lang para sa akin, wala ka ng susunod na buhay, walang reinkarnasyon, magiging tambak ka na lang ng abo kapag namatay ka. Ibinuka ni Sky Birch ang kanyang bibig at muling dumuran ng isa pang bowl ang apoy. Kasabay ng isang, boom, habang sama-sama ang bowl ang apoy sa bilog ng apoy, tumaas ang temperatura nito ng 100 beses, ng 1,000 beses, at nakita ng lahat na agad na natunaw ang tinatawag na Jordan Web. Handa akong gamitin ang aking katawan, ang aking mga iniisip, ang aking buhay, upang tunawin ang karma ng buhay na ito, sana. Malinaw na lumabas ang kanyang boses habang siya ay tuluyang nasunog at naging gintong likido, para lamang magtapos sa 2 salitang iyon, sana. Oy! Isang putik ng gintong likido ang natunaw, parang isang maliit na alon, kumukulo at umaalog sa apoy. Hindi tumigil si Sky Birch dahil sinabi niyang dadalisayin niya si Yusuf Zok hanggang maging abo. Kahit ang gintong likido ay hindi kayang pigilin ang kanyang galit. Gayunpaman, habang patuloy siyang nagdadagdag ng apoy, biglang nabulok ang puddle ng gintong likidong iyon, at habang sunod-sunod na bumubulwak ang mga bula, sunod-sunod na patak ng maliliit na butil ng ginto ang lumitaw. Walang pagkakamali, mga gintong kwintas ang mga iyon. Namangha si Sky Birch, gayon din ang matandang pulubi at ang iskolar. Halos agad-agad, ang puddle ng gintong likido ay naging eksaktong 78 butil ng ginto. Sa alamat, kapag ang isang practitioner ay sinusunog, lilito ang mga relikya. Ang mga relikya ang asensya ng buhay ng isang tao, nagtataglay ng kayamanan, merito, matuwid na enerhiya, at mga sukdulang kayamanan. Bulalas ng isang babae na may kislap ng liwanag, ang lalaking ito ay may meritorious golden body, na nagtataglay ng katwiran ni Hauran, kaya pagkatapos ng pagpipino, lumitaw ang mga relikya ng golden body, at ang mga relikyang ito ay malamang na may hawak na napakalaking kayamanan. Hahaha, napakasayang sorpresa.
Tumawa ng malakas si Skybirch, at nang hamupa ang apoy, inabot ng kanyang kamay ang 78 gintong kwintas. Gayunpaman, isang biglaang pagbabago ang naganap sa sandaling iyon. Pagkaabot niya sa 78 gintong kwintas na iyon, sumabog ang mga ito na may lilang liwanag, at pagkatapos ay isang malakas, walang kapantay, at nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ang pinakawalan mula sa 78 gintong kwintas, na nagtulak sa kamay ni Skybirch palayo. Anong nangyayari? Nagulat si Skybirch, at ang matandang pulubi at ang iba pa ay natulala. Ano ang nangyayari? Isa itong malaking kapalaran, ang 78 labi ng gininto ang katawan na ito ay naging ganap na lila, bawat isa ay tila may espirito, malapit nang maging may kamalayan. Sumigaw ang babae, Skybirch, bigyan mo ako ng ilan. Sumigaw siya at inabot ang 78 gintong kwintas. Ako rin, bigyan mo ako ng ilan. At akin. Hindi nang ahas ang mga taong ito na atakihin ang matandang pulubi ngunit lahat ay inabot ang mga gintong kwintas, kahit ang matandang pulubi ay alam na ang mga gintong kwintas na iyon ay natatangi kaya inabot nila ang mga ito. Natural na sumugod si Skybirch sa unahan, sinisigaw na kanya ang mga iyon. Gayunpaman, nang magmadali silang lahat palapit, ang 78 gintong butil ay biglang sumabog muli sa lilang liwanag, napapalibutan ng lilang aura, pagkatapos ay nababalutan ng kulay pulang dugo. Sumunod, isang gintong butil ang sumabog, na muling nag-iba sa pinaghalong ginto, pulang dugo, at lilang likido. Pop, 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 sa isang iglap, sumabog lahat ng gintong kwintas at mabilis na natunaw. At sa oras na ito, naabot na ng lahat ng kanilang mga kamay ang pinaghalong likido. Sa ilalim ng kislap ng lilang aura, lahat ay biglang natamba na parang nakuryente. Swish, swish, swish. Ang timpla ay automatikong nagsimulang damaloy, lumulutang at bumubuo ng isang pabilog na daloy, unti-unting humuhubog sa isang anyong tao, at lalong nagiging kakaiba. Tunay nga, sa sandaling ito, ang lusek ng tinunaw na gintong likido ay muling naging isang tao, at ang hitsura ng taong iyon ay nakakagulat na si Jordan Webb, na dating nasunog hanggang sa mamatay. Sana, ang mundong ito ay maging malaya na sa kasamaan magpakailanman. Boom! Muling narinig ang boses ni Yusuf Zak, at kasabay ng isang pagsabog ng mga alon sa himpapawid, siya ay ganap na nabuo, kasabay ng lilang enerhiya na nagmumula sa silangan sa itaas ng kanyang ulo. Bumalik ang mga purple blood beads sa sandaling ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1767 Mata ng Kasalanan. Ugong, 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 matapos muling lumitaw si Yusuf Zak, patuloy na nanginig ang kanyang katawan, at sa itaas ng kanyang ulo ay isang umiikot na lilang aura. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa mga kislap ng ginto at lilang liwanag. Lumulutang siya sa hugis ng isang bituin, nakapikit. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya sa kaibuturan ng kanyang isipan ang 78, hindi, 79 na dugo na kumikinang ng maningning, parang 79 na nakasisilaw na bituin, maliwanag at nagniningning, na nagpapapanatag sa kanya. Bukod dito, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang mundo ang biglang lumitaw, ang dating asol na dagat at ulap na langit ay muling nagbago, at naging isang bagong mundo. Isang hibla ng telekinesis at isang hibla ng impormasyong ipinadala sa kanyang kaluluwa, ito ay ipinarating sa pamamagitan ng pagbubukas ng ika-79 na dugo. Ang 79 na ito ay kakabukas pa lamang, natural na naglalahad. Mula sa 100 blood beads, 79 na ngayon ang nabuksan niya. Buzz, habang bumubuhos ang impormasyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, agad itong sinuri ni Yusuf Zak. Ang kabanata ng karapat-dapat. Ang mga salitang, kabanata ng karapat-dapat. Naalala niya noong binuksan ang ika-78 bid ng dugo, ito rin ang kabanata ng karapat-dapat, na tumatalakay sa birtod ng buhay ng langit, at ang pag-unlad ng lahat ng nilalang, ang pag-unawa at pagpapatuloy, nang walang pagsira ay walang katapusan. Simula noon, hindi na siya muling nakakita ng daan, at doon na natapos ang mga purple blood beads. Pero ngayon, ang pagpapatuloy ng mga purple blood beads ay nagpapahiwatig na nalampasan na niya. Agad na napagtanto ni Yusuf Zak na ang pag-unawa ay tumutukoy sa buhay at kamatayan, sa kapalaran ng buhay ng tao, at sa sarili. Kung hindi mo makita ang sarili mo,
paano mo makikita ang iba pa? At kanina, nang gawin niya ang dakilang panatang iyon, na hinihiling na sana'y wala ng kapangyarihan ng kasalanan ang mundong ito, naunawaan niya, at sa sandaling iyon, bumalik ang mga purple blood beads. Marahil ang mga purple blood beads ang gumabay at nagkaloob sa kanya, na nagpapahintulot sa mundong ito na maging malaya sa kasalanan at kapangyarihan, marahil siya ang tagapagsalita ng mga purple blood beads, na ang layunin ay maging malaya ang mundo mula sa kasalanan at kapangyarihan. Matapos maunawaan ito, nakaramdam si Yusuf Zok ng kaliwanagan, ang kanyang buong pagkatao ay naging malinaw. Ang kabanata ng karapat-dapat, ang mata ng mga kasalanan. Ito ang banal na kasanayang ipinasa ng ika-70 na dugo, ang mata ng mga kasalanan. Ang kailangan para sa mata ng mga kasalanan ay ang pagkakaroon ng liwanag ng paglilinis at mga matang tumutusok. At ang dalawang ito, matagal na niyang sinasapian. Dapat tandaan, mayroon siyang mata sa noo, ngunit kasabay ng pagkawala ng mga purple blood beads, nawala rin ang matang iyon. At ngayon, ang kanyang ikatlong mata ay muling nag-upgrade, at naging mata ng mga kasalanan. Ang lahat ng buhay at mga bagay sa mundo ay may dalang kasalanan at kapangyarihan, ang ilan ay pumapatay at gumagawa ng kasamaan, ang ilan ay lumalabag sa moralidad, ang ilan ay hindi tapat at walang pananampalataya, ang ilan ay labis na sakam, at iba pa. Ito ay pawang mga kasalanan, at ang pagkakaroon ng mata ng mga kasalanan ay upang tulungan ang mga tao na alisin ang mga maling gawain. Ang pagkontrol sa mga kasalanan ay nangangahulugan ng pagkontrol sa buhay at kamatayan. Mabilis na sinuri ni Yusuf Zok ang mga merito, bawal, pamamaraan ng paggamit, at mga disbentahan ng Eye of Sins. Matapos suriin, ang kanyang malawak na katwiran ay sumulpat, at ang ikatlong mata sa kanyang noo ay bumukas, lahat ng napakalaking katwiran ay bumuhos sa bola ng mata na iyon. Buzz, sa sandaling ito, bumalik ang lahat, ang kanyang lakas, kapangyarihan, divine skills, sining at pamamaraan, lahat ay bumalik. Ang kanyang aura ay naging pigil, agad na nawalan ng hininga, walang anumang balak na pumatay o manakop, naging payak at walang pakialam, parang isang banayad na simoy ng hangin na malayang umiihip. Sa sandaling ito, para siyang isang pantas na nakaintindi sa tao, nakikita ang lahat, nagiging malalangit at mailap, parang isang taong walang-wala, ngunit nagtataglay ng lahat. Swoosh! Iminulat niya ang kanyang mga mata, sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng tatlo, nakatuon ang tingin sa matandang pulubi, kay Sky Birch, kay Aruro Birch, sa Scholar, at sa babae. Sa kanyang mga mata ay walang bakas ng saya o lungkot, walang galit o hinanakit. At ang mga taong ito, nang makitang muling isinilang si Yusuf Zok mula sa abo at nagkaroon ng ikatlong mata, nasaksihan ang pagkawala ng lahat ng kanyang aura, ay likas na umatras. Bumagsak si Yusuf Zok sa lupa, ikinumpas ang kanyang malaking kamay, at nagsuot ng roba. Sinulyapan niya ulit si Aruro Birch, ngunit hindi niya ito pinatay ng may galit. Sa katunayan, sa mga sandaling iyon, wala siyang nararamdamang galit. Sa mundong ito, lahat ng bagay ay may sanhi at bunga, ang mabubuting gawa ay may mabuting gantimpala, ang masasamang gawa ay may masasamang gantimpala. Ngayon, ako'y nagagalak sa muling pagsilang, hindi nagtatanim ng sama ng loob laban sa iyo, umaasa akong linangin mo ang kabutihan sa walang hanggang impyernong ito, makakamit mo ang transendensya sa lalong madaling panahon, at makakatanggap ng mga biyaya sa lalong madaling panahon. Paalam. Ikinuyom ni Yusuf Zok ang kanyang mga kamao at bahagyang yumuko. Ang kanyang balak na pumatay ay lubhang nabawasan, bagamat kaya niyang wakasan ang lahat ng kasalanan, hindi niya ito ginawa. O sa halip, ang kanyang puso para sa paghihiganti at puot ay naglaho na. Bukod pa rito, ang pagbabalik ng kanyang blood beads ngayon ay nakumpleto ng hindi sinasadyang tulong ng mga taong ito, na isa ring uri ng sanhi at bunga. Kaya kahit nabasagin ng matandang pulubi ang kanyang gininto ang katawan, kahit nasunugin siya ni Sky Birch ng mabangis na apoy, wala siyang naramdamang kasalanan. Dahil kung wala ang lahat ng ito, paano babalik ang kanyang mga blood beads? Kaya naman, hanggat hindi na nila siya tina-target, hindi na siya mag-aalala pa. Gayunpaman, sa mundong ito, magkakaiba ang iniisip ng bawat isa, wala siyang pakialam, ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala ring pakialam ang iba. Nang may baba na niya ang kanyang mga kamao at paalis na sana, biglang humakbang si Sky Birch,
at nagbabantang nagsabi, "Nako, parang mastiko ka, sabi ng matanda patayin ka, kaya dapat kang mamatay. Kahit na bumangon ka pa mula sa mga patay, kayang-kaya ka pa ring pahirapan ng matanda ng walang hanggang kapahamakan." Biglang huminto si Yusuf Zok, nakatitig ng blanko kay Sky Birch, at sinasabing, "Ang mga nakaraang gawa mo ang nagbigay daan sa aking muling pagsilang, para sa akin, magandang resulta iyon. Ngunit ngayon gusto mo akong pigilan, para sampain ako magpakailanman, ito ay ang maghasik ng masasamang gawain, at magkakaroon ng masasamang resulta. Mabuti man o masama, munting magnanakaw, halika't mamatay para sa matandang lalaki." Habang nagsasalita si Sky Birch, iniluwa niya ang true flame mula sa kanyang bibig, at kasabay nito, habang ang kanyang mga kamay ay walang tigil na nakaturo, isang 7-star formation ang lumitaw sa isang iglap, na nakulong si Yusuf Zok sa gitna. Nanatili siyang isang nangungunang formation master, walang kapantay sa malawak na mundo, kakaunti ang makakabasag sa kanyang porma sayon. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ng matandang pulubi habang sinasabi niya, "Ang taong ito ay lumalampas, nagkakamit ng dakilang kalayaan, ang meritorious golden body ay nagbabago tungo sa undying gold body." Sinasabing ang undying gold body ay kayang gawing immortal ang isang tao, at patawarin ang lahat ng kasalanan sa buhay. Ang pag-inom ng kanyang essence blood, at pagsipsip ng kanyang kaluluwa ay maaaring humantong sa isang malaking tagumpay. Lahat, ito ang tunay na kayamanan ng mundo, ang pinakadakilang kababalaghan. Itinuro ng matandang pulubi si Yusuf Zok, habang kumikinang ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ang pagkakaroon ni Yusuf Zok na buhay ay isang tunay na kayamanan, ang pagkakaroon niya ay mangangahulugan ng hindi maiiwasang pagsulong, o immortalidad pa nga. Kaya, habang tumataas ang mga sakam na hangarin, humakbang paarap ang matandang pulubi, walang tigil na pinipitik ang mga daliri, patong-patong na barrier restriction na nagpapatibay sa porma sayon ni Sky Birch. Umakyat, natural lang, ayaw magpahuli ng iba, sumisigaw at pinalibutan si Yusuf Zok. Pumikit na lang si Yusuf Zok, pagkatapos ay muling binuksan ang mga ito nang biglang sumulpat ang isang balak na pumatay. Dati, hindi siya pumatay dahil hindi direktang tinulungan siya ng mga ito na mabawi ang mga purple blood beads, kaya naman pinakitunguhan niya sila ng may kabaitan. Ngunit ngayon, balak na naman nila siyang patayin, na hindi mapapatawad. Ang pagpili kong huwag pumatay ay hindi nangangahulugang hindi ko nasisiyahan sa pagpatay. Kapag nakapatay na ako, sinisiguro ko ang ganap na paglipol, ang tuluyang pagkamatay ng lahat. Ikaw, walang kapatawaran sa mga kasalanan. Ang mata ng mga kasalanan. Iminulat niya ang kanyang ikatlong mata, at naglabas ng sinag ng lilang liwanag. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1768 masyadong matigas. Hindi ako pumapatay ng tao, hindi dahil sa ayaw kong pumatay, pero kapag ginawa ko, papatayin nila ang buong pamilya nila. May kayabangan na sinabi ni Yusuf Zok ang mga salitang ito, pero ang hindi alam ng mundo ay isa rin itong tunay na refleksyon ng kanyang buhay. Noon, binansagan siyang Old Demon Zok, ilang tao ang tumakas ang kaluluwa pagkarinig sa pangalan niya. Ilang tao ang nagising sa takot sa kalagitnaan ng gabi. Si matandang demonyong Zok, nagmula siya sa isang panahon, lumikha at nagtayo siya ng isang panahon. At ngayon, bumalik na ang lahat sa kanya, umangat ang kanyang cultivation realm, walang kulang sa divine techniques, art and method, at muli, nakapagbukas siya ng isang hindi magagaypong purple blood beads, kaya mayroon siyang kwalifikasyon para maging mayabang, ang kapital para maging arrogant. Bumukas ang makasalanang liwanag, ang lilang liwanag na iyon ay tumagos sa formation, sa kawalan, sa lahat, at direktang tumama sa depensa ni Sky Birch. Pinagtatanggol siya ni Sky Birch, kaya itinaas ang depensa niya sa pinakamataas na antas. Gayunpaman, nang tumagos ang makasalanang liwanag sa depensang iyon, nang inig ang buong katawan ni Sky Birch, pagkatapos ay sumabog ang apoy mula sa kanyang 7 butas ng may pagsirit. Mas nakakatakot ang apoy kaysa sa apoy mula sa electric welding, at saka may mga tunog ng pagputok mula sa 7 butas ni Sky Birch. Biglang sumabog ang mga mata niya, pumutok ang eardrums niya, naging abo ang dila at ngipin niya, at nagbuga ng apoy ang butas ng ilong niya na parang 2 dilang apoy. Hindi ito ang kanyang apoy,
hindi ang tunay na apoy na kasama ng kanyang katawan, kundi ang apoy ng espiritual na mga gawain, ang apoy ng makasalanang liwanag. Direktang nagpasiklab ang makasalanang liwanag ni Yusuf Zok sa mga naipon na kasalanan ng maraming taon. Bawat nilalang sa mundo ay nagtataglay ng mga kasalanan, ito nga lang ay ang mga kasalanang ito ay hindi nakikita, nahahawakan, at ang ilan ay iniisip pa nga na wala ang mga ito dahil ang mga kasalanan ay hindi madaling sumibol, at kahit sa kamatayan, ang mga kasalanang ito ay hindi lilito. Ngunit ang makasalanang liwanag ni Yusuf Zok ay kayang magninggas ng lahat ng kasalanan, mga bagay na hindi mo maramdaman, madarama, o malaman. Sa katunayan, lagi itong naroon sa kapalaran ng iyong buhay, ang ilang mga tao ay may dala pang mga kasalanang katumbas ng ilang panghabang buhay. Kaya ang hindi ito nakikita, ang hindi ito natatagpuan, ay hindi nangangahulugang hindi ito umiiral. Sa katotohanan, umiiral ito, sadyang walang sino man sa mundong ito ang maaaring gumamit ng mga kasalanan ng iyong buhay upang patayin ka. At ngayon, lumitaw ang taong ito, siya si Old Demon Zok. Hindi kanya pinapatay, ginagamit lang niya ang mga kasalanan mo para pasiklaban at pasabugan ang panghabang buhay na naipon ng mga kasalanan sa iyong kapalaran. Kaya sumabog si Skybirch, nagbuga ng apoy ng mga kasalanan mula sa kanyang 7 butas, sinunog ng apoy ang kanyang mga mata, binutis ang kanyang mga eardrum, at sa isang iglap, ginawa siyang hindi makarinig, makakita, o makaamoy. Ito ay isang apoy na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa, at walang sino man ang makakalaban dito, dahil hindi mo rin kayang labanan ang alinman sa kanila. Boom! Sa isang iglap, gumuho ang formation barrier na inilagay ni Skybirch, at habang itinutulak ni Yusuf Zok ang dalawang palad pasulong, ang barrier restriction na pinatibay ng matandang pulubi ay nabasag din at naglaho ng walang bakas, habang si Yusuf Zok ay humakbang papunta sa tabi ni Skybirch. Maghasik ka ng masasamang binhi, umani ka ng masasamang bunga. Hindi porket hindi kita pinatay noon, hindi na kita papatayin. Mamatay ka na, ngayon na. Idiniin ni Yusuf Zok ang daliri sa noo ni Skybirch na naglalaway ng apoy, na ikinamatay niya ng malapitan, at nabasag ang bungo nito. Madaling patayin, agad na patayin, nang walang anumang hadlang, nang walang anumang hamon, ang pangalawang ranggong kataas-taasang karakter na ito sa walang hanggang mundo, ay namatay ng ganoon na lang, nang may katiyakan, at misteryoso. Habang si Aruro Birch, na nakayuko sa sulok, ay nakita ang kanyang ama na pinatay gamit ang isang daliri lamang, umikot ang kanyang mga mata, at siya ay muling nahimatay. Gayunpaman, habang siya ay nahimatay, nakaramdam siya ng matinding panghihinayang, pinagsisihan kung bakit niya itinuro si Jordan Webb kanina. Nasaktan siya, ngunit hindi ito kagagawan ni Jordan Webb, ang hari ng mga nakatagong armas ang may gawa nito, at wala itong kinalaman kay Jordan Webb, ni hindi man lang siya ginalaw ni Jordan Webb. Kaya pinagsisihan niya ito. Pero sa mundong ito, sa buong sansinukob, tila walang anumang pildores para sa pagsisisi na ibinebenta, maaaring may ilan na may kapangyarihang manipulahin ang oras para angkinan ang ganoong bagay, pero wala si Aruro Birch. Anong klaseng pangkukulam ito? Ang pagtingin sa isang tao at pagsunog sa kanila at pagsabog sa kanilang 7 butas, pagkawala ng lahat ng depensa, pagkawala ng lahat ng malay sa isang tingin lang. Ano ito? Napasigaw sa gulat ang matandang pulubi, ang iskolar, at ang dalawang babae. Patayin. Alam ng matandang pulubi na dumating na ang sandali ng buhay at kamatayan, kaya bigla siyang huminto, naglaho sa isang iglap, lumitaw sa likuran ni Yusuf Zok na halos parang kidlat, at pagkatapos ay sumuntok. Ang bilis pa rin, parang dakilang pagbabago ng langit at lupa. Napakabilis na gumalaw kaya hindi pa nakapag-react ang lahat ng marinig na ni Yusuf Zok ang umiihip na hangin sa likod ng kanyang ulo. Kahit na nabuksan na ni Yusuf Zok ang mga blood beads at nabawi ang lahat, ang kanyang cultivation realm ay mas mababa pa rin kaysa sa matandang pulubi, masasabing may malawak na distansya sa pagitan nila, mga 108,000 milya, mayroon lamang siyang iba't ibang divine skills para sa pagpatay, ang kanyang tunay na lakas ay hindi kayang tapatan ang matandang pulubi, ni ang kanyang bilis. Ito ang puwang sa mga kaharian, ang pagbabalik ni Bloodbeads ay hindi nangangahulugang siya ay tunay na walang talo sa mundo, hindi ibig sabihin nito ay kaya niyang durugan ang lahat, hindi ibig sabihin nito ay kaya niyang gumala sa napakaraming mundo.
Pinabalik lang niya ang mga blood beads, at nagbukas ng isa pang blood beads, at lumitaw kasama ang sinful light. Kaya, hindi niya mapapantayan ang bilis ng matandang pulubi, kaya, nang marinig ang hangin, huli na para umiwas o gumanti ng atake, kaya sa isang iglap, malakas na tinamaan ang likod ng kanyang ulo. Bang! Parang tunog ng kampana na tumutunog, ang dating pagsabog ng enerhiya ng matandang pulubi ay kayang basagin na ang kanyang ginintoang katawan, lalo na ngayon, isang nakamamatay na suntok. Pero, isa lang itong putok, nag-upgrade na rin ang golden body ni Yusuf Zok, dati ay isang meritorious golden body, ngayon ay isang undying gold body na, ang depensa ng golden body ay hindi mababasag at hindi masisira. Si Yusuf Zok ay itinapon palabas, nakaramdam ng walang kapantay na sakit, pakiramdam niya ay parang dinurog ang kanyang utak sa isang lugaw. Gayunpaman, bumalik ang kanyang mga purple blood beads, ang makapangyarihang mga purple blood beads ay naglabas ng matinding likido sa gitna ng mapaminsalang suntok ng matandang pulubi, sa isang banda ay mayroong mapaminsalang puwersa, sa kabilang banda, ay mayroong mga purple blood beads na tumutulong sa paggaling. Habang nakahiga si Yusuf Zok sa lupa, ang kanyang utak, na naging lugaw, ay naibalik na sa orihinal nitong kondisyon. Pero masakit pa rin, nakakalito pa rin, dahil masyadong mabigat ang suntok na iyon. Hindi patay. Nang makita si Yusuf Zok na umiiling habang nakahiga sa lupa, tiningnan siya ng lahat na parang isang halimaw. Hindi ito kamatayan, isang malakas at mapagpasyang suntok, isang diretsyong suntok mula sa isang kataas-taasang heaven realm ang hindi nakapatay sa kanya. Gaano ba katigas ang ulo ng taong ito? Puno ba ito ng gininto ang sopas o ano? Baliw, siya ang invincible golden body, gustong-gusto siyang patayin, natatakot ako na tanging ang impyernong palaso lamang ang makakagawa nito, ang banal na palaso ang kayang basagin ang lahat. Biglang sumigaw ang isang babae. Nanginginig ang kanang kamay ng matandang pulubi sa sandaling ito, nabasag ang mga kasukasuan ng kanyang kanang kamay, ito ay ang backlash mula sa suntok, muntik nang masira ang kamay na ito dahil masyadong matigas ang kalaban. Oo, tanging ang palaso ng Diyos ng impyerno. Nang hipa ng matandang pulubi ang kanyang kanang kamay, mabilis na nakabawi ang kanang kamay, at pagkatapos ay hinubad niya ang banal na palaso, kinagat ang kanyang dila, at inisprayan ito ng dugo ng asensya. Umuugong, nang makita ng palaso ng Diyos ng impyerno ang dugo ng asensya, nagsimula itong manginig. Nagningning ng husto ang mga mata ng matandang pulubi at ng iba pa. Gayunpaman, habang ang matandang pulubi ay sabik na naghahanda upang bunutin ang pana at magpana, bigla niyang natuklasan na hindi niya kayang hilahin ang tali ng pana. Sa oras na ito, unti-unting bumalik ang kamalayan ni Yusuf Zok, at dahan-dahan niyang inalalayan ang sarili na tumayo. Baliw, kung hindi mo ito mabunot, dali ibigay mo sa amin ang banal na palaso. Nakatayo na siya, masyadong mapanglo ang kanyang mga mata, kung magmumulat itong muli, mamamatay tayong lahat, dali subukan natin ang banal na palaso. Sigaw ng iba, nagmamadali at naiinip. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1769 ang walang talong banal na pana. Nako, napatalon si Yusuf Zok at malakas na umiling. Muntik na siyang mamatay dahil sa tama sa ulo niya ngayon lang. Sa bilis at lakas ng atake, kung hindi dahil sa kanyang na-upgrade na golden body at sa pagbabalik ng blood beads, siguradong patay na siya. Masyadong nakakatakot, masyadong makapangyarihan. Saluhin. Sa sandaling iyon, determinadong inihagis ng matandang pulubi ang banal na palaso sa iskolar. Kumislap ng husto ang mga mata ng iskolar nang mabilis niyang nasalo ang banal na palaso at agad na yumoko upang bunutin ang pana. Gayunpaman, ang tali ng pana ay tila walang buhay, imposibleng mahayla kahit gaano pa kahirap ang gawin ng iskolar. Heto, nanghihinayang niyang ibinigay ang banal na palaso sa ibang babae. Kinagat ng babae ang kanyang dila at nagwisik ng essence blood, mga apoy na sumasayaw sa ibabaw ng divine bow. Sa kasamaang palad, wala pa ring reaksyon. Kinuha ng huling babae ang banal na palaso. Mabilis din siyang kumilos, ginamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ayaw talagang bumukas ng tali ng pana. Sa oras na ito, muling sumilay ang sinful light ni Yusuf Zok, nagkataong patungo sa huling babaeng humuhugot ng pana. Dahil napakalapit niya, wala nang ibang dapat puntiryahin. Hindi,
Puff 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 puff. Habang sumisigaw ang babae at sinusubukang umiwas, tinamaan siya ng makasalanang liwanag, namumugto at sumasabog ang kanyang mga mata, at may mga apoy na bumubuga mula sa lahat ng kanyang butas, at nagliliyab ng malakas. Mamamatay kayong lahat. Si Yusuf Zok, na nababalot ng hangering pumatay, ay ibinuhos ang kanyang matinding galit, at habang bumababa ang kanyang boses, tumingin siya sa matandang pulubi, sa iskolar, at sa isa pang babae. Tatlong makasalanang liwanag, parang kulog at kidlat, ang humugong, patungo sa tatlo. Nako, malakas na sigaw ng matandang pulubi, nang inig ang buong katawan niya, lumitaw ang mga patong-patong ng anino, at ang makasalanang liwanag ay sumulpot sa kanyang kinatatayuan. Sumigaw din ang iskolar, at bahagyang namilipit ang buong katawan niya, dahilan para muntik na siyang hindi madaanan ng sinful light ni Yusuf Zok sa baluktot na siwang. Gayunpaman, hindi nakaiwas ang babae, ang kanyang bilis ay walang kapantay sa makasalanang liwanag, na sa isang iglap ay tumama sa kanya, dahilan upang lumuwa at sumabog ang kanyang mga mata, at pumutok ang apoy mula sa lahat ng kanyang butas. Ano? Labis na kinilabutan ang matandang pulubi at ang iskolar sa kanilang nasaksihan, dahil napakasindek nito. Nakakatakot ang mga matang iyon, sino mang titingnan nila ay magliliyab ang kaluluwa, magbubuga ng apoy mula sa lahat ng butas, at sa isang iglap ay maglalaho ang kamalayan at mga iniisip. Whoosh! Habang gulat at hindi mapakali, sinamantala ni Yusuf Zok ang pang-abala ng matandang pulubi at ng iskolar, at biglang ginamit ang sining ng dakilang teleportasyon. Bagamat hindi kasing bilis ng matandang pulubi, sa sandaling ito, sa loob ng kuwebang ito, siya ay walang talo, ito ang kanyang pangunahing larangan ng labanan. Mamatay ka! Itinuro ni Yusuf Zok ang isang daliri, tinusok ang noo ng babaeng may hawak na divine arrow, pagkatapos sa gitna ng kanyang mga sigaw, sumabog ang kanyang ulo, at ng casual na ikanaway ni Yusuf Zok ang kanyang kamay, hinawakan niya ang divine arrow. Gayunpaman, sa sandaling pumasok ang banal na palaso sa kanyang kamay, nang hindi kinakailangang kilalanin ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng dugo o makipag-ugnayan sa mga kaluluwa, ang banal na palaso ay umugang ng malakas, sumasabog sa gininto ang liwanag, at samilaw sa buong kuweba. Bukod pa rito, ang 79 na purple blood beads ni Yusuf Zok ay paulit-ulit na kumislap, isang lilang liwanag ang lumabas, na naglalakbay sa kanyang braso patungo sa divine arrow. Buzz 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 buzz, tila buhay ang banal na palaso, ang tali ng pana ay humuhuni at naglalabas ng mga nakakabinging tunog. Si Yusuf Zok, sa gulat, ay agad na humila ng pana. Phew, walang anumang pagtutol, hinugot ang tali ng pana, at sa sandaling iyon, isang itim na palaso ang lumitaw, hindi ito palaso ng gangchi, kundi isang palaso ng enerhiya na puno ng kalawang, pagkawasak, at paglipol. Si Yusuf Zok mismo ay walang ideya kung anong uri ng enerhiya iyon. Napanganga sa pagkamangha ang matandang pulubi at ang iskolar, wala ni isa sa kanilang apat ang nakapagbunot ng panang ito, ngunit nagawa ito ni Yusuf Zok nang walang kahirap-hirap, ang pana ay tumatak sa kanya. Mamatay ka! Nang bahagyang binitawan ni Yusuf Zok ang kanyang mga daliri, ang itim na palaso ng enerhiya na whoosh, ay pumutok. Puff! Ang babaeng may nasusunog na ulo ay direktang tinamaan ng itim na palaso ng enerhiya, na tumama mismo sa dibdib. Sast! Parang nasusunog, pagkatapos dumaan ang palaso ng enerhiya sa kanya, ang katawan ng babae ay nag-iba at naging isang piraso ng asensya, na dumalay patungo sa banal na pana, at sumanib sa loob. Matapos masipsip ng banal na pana ang asensya ng babae, iniabot nito ito sa braso ni Yusuf Zok. Crack 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 crack, ang mga kasukasuan ng buong katawan ni Yusuf Zok ay naglabas ng malalakas na tunog ng pagkalabog, at agad niyang natuklasan na ang kanyang kaharian ay muling sumulong, ang kanyang antas ng cultivation ay mas lumakas pa. Gayunpaman, hindi pa rin siya makalusot sa Advanced Heavenly Lord Realm. Mayroon pa nga itong ganitong tungkulin, ang pagsipsip ng asensya ng kalaban para palakasin ang sarili. Halos mapasigaw si Yusuf Zok sa tuwa, napakalakas ng divine bow na ito. Tara na, hindi na nang ahas na tutulan ng matandang pulubi at ng iskolar si Yusuf Zok, dahil pawis na pawis ang kanilang mga noo. Hindi na sila nang ahas na magtagal, at agad na tumalon pataas. Sa halos isang kisap mata,
Sabay na narating ng matandang pulubi at ng iskolar ang kisame ng kuweba. Pero pagkadating ng dalawa, biglang nanindigan ang lahat ng balahibo nila sa katawan dahil narinig nila ang sipol ng hangin. Walang pagdadalawang isip, gumanti sila, ang isa ay sumugod, ang isa naman ay napayuko. Gayunpaman, ito ang palaso ng Diyos ng impyerno, na ginagabayan ng intensyon at kagustuhan ng gumagamit na pumatay, kaya kahit nakaiwas ang matandang pulubi at ang iskolar, sa sumunod na segundo, sumigaw ang iskolar. Dahil nakita niyang biglang huminto ang itim na palaso na dumaan, mabilis na lumingon, at ang pif, ay tumusok sa ulo ng matandang pulubi. Sast, walang anomalya, ang matandang pulubi ay nag-transform din at naging isang tipak ng asensya, na dumaloy patungo sa banal na palaso, at kumalat sa katawan ni Yusuf Zok. Lagok, isang tunog ang lumabas mula sa katawan ni Yusuf Zok, at natuklasan niyang nakapasok na siya sa kaharian ng Superior Divine Master. Ang iskolar ay lubos na natulala, hindi alam kung tatakas o tatapusin ang buhay. Whoosh! Walang oras si Yusuf Zok para suriin kung bakit napakalakas ng Divine Bow o kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Superior Divine Master, ngunit sa isang hakbang, narating niya ang tuktok ng kuweba, idiniin ang Divine Arrow sa likod ng ulo ng iskolar. Nakayuko ang iskolar at nasaksihan niya ang pinakadakilang tao ng walang hanggang impyerno na pinaputukan hanggang sa maging asensya gamit ang isang palaso, na nag-iwan sa kanya na tulala. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Hindi ba't sumumpa ka na ng isang dakilang panata noon, na maghasik ng mga binhi ng kabaitan? Huwag mo akong patayin, ako'y sumusunod sa iyo. Itinaas ng iskolar ang kanyang mga kamay, ang buong katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan, tuluyang nawawala sa kanyang kahinahunan. Pero hindi pa sapat ang napatay ko. Pang-uuyam ni Yusuf Zok, na nagpapakita ng kanyang tunay na kalikasan, ang kanyang umaagos na malademonyo at mamamatay taong hangarin. Pagkatapos, sa isang galaw ng kanyang mga daliri, ang itim na palaso ng enerhiya ay tumama sa bungon ng iskolar. Paf! Ang iskolar ay pinatay ng malapitan, walang iniwang kahit kaunting dugo o laman, naging asensya na sumanib sa banal na pana sa kamay ni Yusuf Zok, at pagkatapos ay inilipat sa kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1770 mapili naman ang mga blood beads. Sa walang hanggang madilim na mundo, si Yusuf Zok ay gumapang sa kalangitan na parang isang agos ng liwanag, at sa isang iglap ay naglaho. Matapos mapatay ang iskolar na iyon, hindi na siya bumalik sa ilalim ng kuweba, ni hindi niya pinatay si Aruro Birch at ang hari ng mga nakatagong armas. Sa halip, pinili niyang umalis. Kung bakit hindi niya sila pinatay, iyon ay dahil nawalan na siya ng interes. Nawala ang gana niyang pumatay nang barilin niya ang iskolar mula sa malapitan, kaya para sa dalawang hindi gaanong kilalang individual, hindi na napukaw ang kanyang hanggaring pumatay. Nagbago siya bilang escaping light, naglakbay ng 7 araw at gabi nang hindi alam kung saan siya napadpad, pagkatapos ay nanginig ang kanyang katawan nang direkta siyang pumasok sa blue sea at cloud sky. Bumalik na sa normal ang dagat na asol at langit na may ulap. Bagamat nananatiling hindi nagbabago ang mga bundok at tubig, ang lugar ay walang laman, walang anuman roon, kahit ang dating Diyos ng bundok, Diyos ng dagat, o Diyos ng lupa. Ito ay isang bagong mundo. Isang mundong katulad ngunit naiiba sa orihinal na dagat na asol at langit na may ulap. Alam niyang ito ay isang bagong mundo na natural na lumitaw pagkatapos ng pagbabalik ng mga blood beads, isang espiritual na mundo na walang sino man ang makakaramdam o makakatuklas. Hindi siya nagmamadaling umalis, sa halip ay naglakad-lakad muna siya bago umupo sa ilalim ng puno para maingat na pagmasdan ang banal na pana na inilabas niya. Ito ang palaso ng Diyos ng impyerno. Hindi niya alam kung ano ang pinagmulan nito, ngunit may magagandang disenyo na nakaukit sa banal na palaso. Ang tali ng pana ay hindi gawa sa bakal o alambre, sa halip, ito ay gawa sa isang likas na materyal na kahawig ng baging, at ang katawan ng pana ay ginintuan, hinulma mula sa isang bagay na hindi alam ngunit tiyak na naglalaman ng ginto. Matapos mag-isip, kinagat niya ang dulo ng daliri niya at hinayaang bumagsak ang isang patak ng essence blood dito. Gayunpaman, hindi man lang tumugon ang banal na pana. Tila magagamit niya ang banal na pana na ito nang hindi na kailangang mag-alay ng dugo para tanggapin ito bilang kanya.
Pwede ko bang itago ito? Pumikit si Yusuf Zok, nag-focus, at marahang binigkas ang kolektahin. Ang palaso ng Diyos ng impyerno ay pumasok sa kanyang katawan, naging isang agos ng dugo na sumanib sa sarili niyang dugo, at naglaho ang hugis ng maging bahagi na ito ng kanyang dugo. Napakahimala. Inalog ni Yusuf Zok ang kanyang kamay at agad na bumulwak ang isang agos ng dugo, mabilis na nabuo muli ang banal na pana. Tunay nga, isang mahalagang kayamanan, tila ikaw at ako ay tunay na nakatadhana. Ngumiti si Yusuf Zok habang itinatago niya ang banal na pana pabalik sa kanyang dugo, pagkatapos, sa isang pagkaway ng kanyang manggas, mahigit 10,000 Faith Divine Stones ang lumitaw. Ngayon, bubuksan niya ang lahat ng blood beads. Gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kapag nabuksan na ang lahat ng blood beads, kung saang kaharian siya maaabot. Kumuha siya ng isang dakot ngunit hindi niya direktang hinigop ang mga ito, sa halip, hinintay niya na ang mga blood beads ay kumuha ng enerhiya ng mag-isa. Dahil dati, kapag nakatagpo ng mga purple blood beads ang Faith Divine Stone, kusang kinukuha nila ang enerhiya sa loob, pagkatapos ay binubuksan ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, matapos makuha ang Faith Divine Stone, ang kanyang blood bead ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon, kahit isang kislap ng liwanag. Hindi kaya. Kumabog ng husto ang puso ni Yusuf Zok, at sa isang mapilit na paghinga, kinuha niya ang lahat ng enerhiya mula sa Faith Divine Stones. Crack 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 crack, nabasag ang lahat ng Faith Divine Stones, naglabas ng enerhiyang sumugod sa kanyang mga meridian. Pero, ang mga purple blood beads ay hindi pa rin nagpapakita ng reaksyon, at kahit na ang lahat ng enerhiya ay umakyat sa kaibuturan ng kaluluwa at pumulupot sa blood bead, ang blood bead ay nanatiling hindi gumagalaw. Lumubog ng husto ang puso ni Yusuf Zok, kahit ang buong katawan niya ay nanginig ng bahagya. Muli, wala itong silbi, muli, ito ay mapili. Tama, simula nang bumalik ang mga purple blood beads, naging mapili na sila, na para bang hindi niya kailanman maiintindihan kung ano talaga ang gusto ng mga purple blood beads. Noong nakaraan, ang mga Faith Divine Stones, na kilala rin bilang Heavenly Patching Stones, ay isang napakalaking tonic, na may kakayahang magbukas ng 2 purple blood beads sa unang pagsipsip. Kalaunan, kahit na kayang magbukas ng isa, ang sitwasyong ito ay hindi pa nangyari noon. Ang pagiging mapili ay kasalanan ng purple blood bead, isang napakasamang depekto. Dati, nabubuksan ito ng kuryente, pagkatapos ay dumating ang mga lilang perlas, na sinundan ng Superior Immortal Spirit Stones, Heavenly Patching Stones, Life Spirit Stones at iba pa. At ngayon, hindi na sila interesado sa lahat ng kababalaghang dating nagbubukas ng mga purple blood beads. Hindi sila natitinag. Parang gusto ni Yusuf Zok na magmura, isang salpok na gustong mabaliw. Hirap na hirap siyang makakalap ng mahigit 10,000, iniisip na kapag bumalik na ang mga purple blood beads, aabot na ito sa 100%. Pero ngayon, wala nang silbi ang 2 malaking dakot ng purple blood beads. Gayunpaman, nanatili siyang ayaw sumuko, kaya't patuloy niyang kinuha ang mga Faith Divine Stones, patuloy na kumukuha, at nagmamadaling kumukuha. Pagkatapos ng 2 oras, nakuha na niya ang mahigit 10,000 na purple blood beads, para lamang mabigyan ng matuklasan na hindi lamang hindi nabuksan ang purple blood beads, hindi rin umusad ang kanyang kaharian. Sampin mo ang mga ninuno mo. Malakas na mura ni Yusuf Zok. Napagtanto niyang patuloy siyang pinaglalaroan ng mga purple blood beads, walang tigil hanggang sa mamatay siya sa paglalaroan. Hindi ba't maayos silang makakaabot ng 100 unit? Kasalukuyan siyang kulang ng 79, 21. Ano ang kakailanganin para mabuksan ang 21 kwintas na ito? Nabaliw si Yusuf Zok, walang humpay na tumatalon at nagmumura habang paikot-ikot na naglalakad dahil hindi niya talaga alam kung ano ang susunod na gagawin o kung anong mga pambihirang kayamanan ang hahanapin para pakainin ito. At kung hindi niya sila pinakakain, hindi siya lalakas. Bagamat napakalakas na niya, kaya niyang patumbahin ang mga pinakamalakas sa Heavenly Origin Realm, alam niyang mamamatay pa rin siya kung makakasalubong niya ang hari na iyon. Ang hari na iyon ay tiyak na mas malakas kaysa sa sino mang matandang pulubi o iskolar. Dahil umaasa lamang sa kanyang kasalukuyang kaharian, divine skills, gininto ang body engraving knife, at divine bow, hindi niya kayang patumbahin ang pawis ng hari. Bakit nangyayari ito?
Bakit? Galit na galit siya, parang unggoy na balisa. Tuldok-tuldok-tuldok. Samantala, habang siya ay bigo, galit, at walang magawa sa Blue Sea at Cloud Sky, ang buong walang hanggang impyerno ay nagkakagulo na. Dahil hindi pa patay ang hari ng mga nakatagong armas, dahil hindi pa patay si Aruro Birch, dahil pagkatapos umalis ni Yusuf Zok, mas maraming tao ang naglakas loob na pumasok sa mga guho sa ilalim ng lupa ng Impyerno City, kaya kumalat ang balita na nakuha ni Yusuf Zok ang palason ng Diyos ng Impyerno at pinabagsak ang mga nangungunang pigire mula sa Central Plains. Pinatay ni Yusuf Zok ang tatlong nangungunang Panginoon ng Impyerno, at nakuha niya ang palason ng Diyos ng Impyerno. Ang mga naninirahan sa impyerno, nang marinig ang balita, ay halos mamatay sa takot. Siyempre, may mga nag-alala, ngunit mayroon ding mga natuwa. Ang mga may sama ng loob sa tatlong ito ay labis na natuwa at maging ang ilang maliliit na pangkat ay nagdiwang sa pamamagitan ng mga piging, dahil ang tatlong iyon ay matagal nang naghari sa walang hanggang impyerno. Ngayon, ang pagpapalit ng dinastiya ay maaaring hindi naman masamang bagay. Si Aruro Birch naman, may mga balitang nawala na raw siya, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, habang ang hari ng mga nakatagong armas ay bumalik sa Central Plains, kung saan may lugar na tinatawag na Xianghe Manor, na sa katunayan, ay isang bukas na mundo ng kuweba na naliliwanagan mula sa loob, kung saan maraming tao ang nakatira at maraming puwersa ang naninirahan, at iyon ang pinakamaunlad na lugar sa walang hanggang impyerno. Nanatiling liblib si Yusuf Zok sa Blue Sea at Cloud Sky ng halos kalahating taon, inilipat doon ang lahat ng tao mula sa Heaven Endman Tower bago siya muling lumitaw. At ang dati niyang hindi mapakali na kalooban ay unti-unting kumalma. Kasabay nito, pagkalabas niya mula sa Blue Sea at Cloud Sky, agad niyang ginamit ang palason ng Diyos ng Impyerno. Ayon sa mga alamat, ang palason na ito ay kayang tumagos sa kawalan at mabasag ang lahat, at gusto niyang makita kung kaya nitong lagpasan ang dimensyon ng walang hanggang impyerno dahil balak na niyang umalis, gusto na niyang umuwi. Tunay nga, sa wakas ay bumalik na ang mga blood beads, at sa sandaling bumalik siya sa Divine Realm upang hanapin si Aubrey Gold, sisimulan na niya ang paglalakbay pauwi.